na napending siya na hindi pa sumasapit sa region, as in sa atin pa lang na level, yun po ay hindi na tinatanggap ng region. Ang gusto po nila, i-re-evaluate at isama na doon sa ranking. Ngayon, yung kasigurduhan na sila ay kasama sa i-re-class, it lies on the hands of the superintendent. Siya po ang mamimili doon sa rank list na ipapasa kung sino po ang for reclass. Doon sa binanggit ko sa inyong numero na 19 at 25. 25 na MT1, 19 na MT2. So, si Sir po ang mamimili. So, the rest na hindi pa sumapit sa region na hindi pa naipasa, kasama po sila doon sa mga pagpipilian. And ni-evaluate namin yung papel, may mga kulang-kulang, kaya one day, ipapatawag po sila, ipapadala sa kanila yung mga papeles nila para mapuntusan at maisama po doon sa ranking. So yun po ang status kapag nagtanong po yung mga teacher natin na isa doon, at least alam nyo po kung ano yung ating ipapaliwanag, ano po yung sasabihin. Kahapon po may nakausap na ako from the school of Ma'am Edwina, BBI, yes, si Ma'am Joanna. Ma'am Edwina, Ma'am Joanna ba ang name niya? Jonah, ayun, nakausap ko na siya, Ma'am. So na-explain ko na po sa kanya at nagkaintindihan naman po kami. Okay, so yun po yung status. So sa ngayon, dahil ito pa yung DO20, kung napansin nyo po, puro non-teaching, teaching related po yung ating nirarank base sa DO7. Once po na ito ay okay na magkakaroon po ng orientation ng HRMPSB dito, another orientation para po ma-push through namin yung nakapending na teacher. Alam kong kailangan nyo to, kaya po ikakasa na po natin by this coming week po, no? Konting review lang po, no, sa mga kasamahan ko po sa HRMPSB. Isang upo pa po tayo para pulido, para po tayo makapag-umpisa doon sa teaching. Pero kailangan din ng indulgence nyo kasi meron nga tayong sinasabing classroom observable indicators at saka non-classroom observable indicators na nakasalalay po sa mga magiging assessor. Yes, Sir Joel. Ma'am, sa coordinatorship malinaw na po, yung 8 subject, baka po sana magkaroon ng standard list para doon sa special committee para yung mag-appreciate po, yun lang po yung i-appreciate na special committee. Na hindi po yung mga nagpaparang kung ano-ano po yung ipinipro. Opo. Gusto ko rin sana yan, Sir Joel. Kaya lang, pag kinahon natin yung committee, baka pati kayo makahon. Parang mawawala yung creativity nyo, mawawala yung pagiging innovative nyo. Kasi you yourselves in your school, pwede po kayong magkasa ng mga programa, school-initiated programs. No? Although ina-apply nyo naman po sa amin yun, isang kailangan dyan is permado ng superintendent. Any school-initiated activity, provided may action plan, provided may accomplishment report, may MOVs tayo, may picture, di ba? Provided meron ng mga bagay na yan at permado yung proposal ninyo ng superintendent, pwede po yan na in-implement nyo sa buong taon. Kasi hindi ako makakapagbigay. Yun nga, nag-cite na ako sa inyo ng mga alam namin. Reading program, mathematics program, waste management. Ano ba mga programa nyo? School feeding, di ba? Scouting, sports. DRR, kung may programa, hindi yung may committee talaga, may miyembro, may chairman, may miyembro, at may programa. So, yun po yun. So, kung yun yung ilan, so alam na namin yun. Pero, pwede pa kayong mag-create ng mga programa sa school ninyo para hindi naman kayo makahon. Kasi, iba-iba yung konteksto ng school. Diba? Iba-iba yung konteksto. So, baka pag nagbigay kami, yun na lang gawin nyo. Hindi na kayo mag-create ng mga mas magaganda pa sanang programa. Lalo na ngayon, we are open for innovations. Diba?
marami tayong gustong maging intervention na alam natin, bunga ng research, ay mas magiging effective kung i-implement natin sa school. Kaya po, madali naman siyang tingnan kasi nga, basta may action plan, may accomplishment report, may pictures, may designation yung teacher, at meron talagang resulta, may konklusyon, may makikita tayong naging positive effect, then we are counting it as a special committee chairmanship. Chairman nga lang, kung kasama ka sa programa, hindi ka naman chairman, hindi rin po pwede. Kaya, ang isang nagiging problema ng mga teachers nyo, kayo yung nilalagay ng chairman na school head. Tapos lalagay nila yung sarili nila vice chair. Di ba? Sana kung co-chair, ino-honor pa rin namin yung co-chair. Kaya lang minsan, kayo yung nangyayaring chairman, sila vice chair, walang puntos po yun. Pag kayo po ang chairman, no? Kaya po sana total kayo yung mga school head na malala kung vying for higher positions kayo, pero bigyan po natin ng pagkakataon yung guro. Sila na po kaya natin maging chairman. SPM. Yung SPM, kayo yung chairman. Tapos sila minsan vice chair o member. O kaya yun lang na sa mga ilalim lang sila. Eh dapat po overall chair. Kaya kung kayo ang chairman, gawin nyo silang co-chair. Wag vice chair. O wag nyo silang chairman lang ng isang dimension. No? Isang principle. Wag ganun. Kailangan overall. I-co-chair nyo sila para mapuntusan. Pero kung isa lang na dimension ang hawak nila, isang principle, ano ba tawag ngayon sa SPM? Dimension. Pillar. Ayan, pillar pa. na pala. Iba-iba, maraming inikot na yan eh. So, pillar na ngayon. Pag isang pillar lang hawak nila, wala pong puntos yun. Kailangan overall share ka na may mga members ka. Sila yung nasa ilalim. So, that's how we appreciate po yung special committee. So, yung mga instructional materials po, ayan, papapelan po dapat. And kailangan dala-dala yung manuscript. No, hindi po yung picture lang ng manuscript. And how was it utilized? Naging maganda ba yung paggamit doon sa ginawang learning materials? Or pwedeng dalhin mismo. O yan yung mga, ano ba yung mga ginagamit sa remedial na sa science meron yun eh. SIM, ayan, may mga ganun tayo, Strategic diba? ano, Instructional material yung ginagawa talaga yun. So, may puntos po siya.